Yo, mga quiz. In the past few years, marami na akong nabuong AI automation projects for personal use and syempre for clients din. And sasabihin ko sa inyo na halos lahat ng automations na palpak pare-parehas lang ang dahilan. Hindi yun dahil bobo ang AI or yung model na sinet, hindi rin dahil kulang yung apps or tools, dahil yun dito sa 10 specific mistakes na madalas ginagawa ng mga nagsisimula pa lang na automation specialist. And to be honest mga quiz, may mga experts pa rin na ginagawa pa rin tong mga to. So sa video na to, isi-share ko sa inyo yung mga hindi nyo dapat gawin kapag gagawa kayo ng AI automation projects. I-explain ko rin sa inyo kung bakit nasisira yung automations mo. Then bibigyan ko rin kayo ng mga real world examples kung saan mo pwede ma-encounter to. And ituturo ko rin kung ano yung dapat gawin instead. So tapusin mo tong video na to para wala kang ma-miss out. Tara, pag-usapan na natin. Let's go! Pero wait, teka lang pala. May isisingit lang ako importanteng context para magets mo yung sasabihin ko dito, no? Ang AI automation ay hindi chatbot, mga quiz, na may human na involved every time. So, pag nag-chat ka sa AI, ikaw yun. Ikaw yung nakaka-receive ng mga weird na sagot, ikaw rin yung nagre-rephrase, and ikaw rin yung nagko-correct. Pero yung automation, mag-isa lang yung gumagana. Let's say, 3 a.m. in the morning. Pang 100 na execution na. Doon, walang nakatingin para bantayan yon. Sa lahat ng mistakes na sasabihin ko dito sa video na to, isa lang ang root cause. Nagbibuild kayo ng automations na para bang may nagbabantay sa errors, pero ang totoo, wala. Please remember that, mga quiz. Yan kasi yung thread na nagdudugtong sa mga sasabihin ko ngayon. Okay, let's talk about mistake number 1. So, etong mistake na to yung foundation ng lahat. Yung pag-automate ng process na hindi mo kayang i-explain step by step. Eto, mga quiz. Kung hindi mo kayang ma-overview yung process or sequence ng malinaw, like kung ano yung magiging input, then this will happen, then decide, then output, hindi ka pa ready mag-automate. Bale, lagi kong na-encounter to, no? So, lalapit, then sasabihin, I want AI to handle my client and onboarding process. Then, syempre, sasabihin ko, so yes, what are the steps of your client onboarding? Tapos, sumagot. Sabi niya, it depends daw. Or, depende kasi Hindi pwedeng depende, no, mga quiz. Yan ang magiging reason kung bakit hindi gagana ng maayos yung automation mo. It should have a fixed step-by-step process on how it will work. Ito, example, mga quiz. May naging client ako na small agency. Gusto nilang i-automate yung proposal process nila. Nung inupuan namin para i-map na yung mga process, yun pala, merong 3 different ways of creating their proposals. Depende rin sa magiging mood nila, no? Tapos, yung sales team nag-send ng quote na kulang-kulang yung details. Tapos, yung discount policy nila, boka-boka lang yun In short, wala silang maayos na process. And pagka ganon, hindi mo yan basta-basta ma-automate. Let your client fix their process first. Like, give them 1 week. Yan, goods na yan. And also, give them suggestions if you can, mga quiz. Then, mag-run through na kayo sa manual process. At least, mga 5 to 10 times. Then, isulat mo lahat yung edge cases na may encounter nyo. So, andyan yung mga weird inputs, mga exceptions, then yung mga, pero minsan hiningi kasi ng client yung yun, lahat yun. Then, sa bawat decision point, inote mo rin yung actual na rule. Like, let's say, paglampas ng 5K yung quote, kailangan ng approval, no? Mga ganon. Then, pwede ka na mag-automate. Sa totoo lang, mga quiz, madali na yan ilapat pagka i-build mo na. Yung step-by-step na manual process ang mahirap and dapat malinaw yun. Next mistake tayo. So, lahat ginagamitan mo ng AI. Grabe to ngayon, mga quiz, kasi parang shiny hammer yung AI Lahat ng makita, pinupukpok. And problema dyan, mga quiz, mabagal ang AI calls. It will take seconds, hindi milliseconds, no? Katulad ng mga steps na walang AI na involved. And syempre, may bayad lahat yon kada run. And pinaka-importante, mga quiz, non-deterministic yan. Meaning, parehas yung input, pero pwede maging magkaiba yung output every time. Imagine that sa isang workflow. Kung kailangan mo extract yung email address sa form submission, hindi yan trabaho ng AI, mga quiz. Pwede ka na gumamit dyan ng 1 line of code or expression na mag-run lang within 1 millisecond na libre naman and pare-parehas pa ng sagot every time. And ito, another example, mga quiz. Kung kailangan mong i-check if lampas $10,000 yung deal, let's say, if statement or condition ang kailangan mo dyan, hindi prompt. Ito, mga quiz, makwento ko lang, no? May nireview akong workflow dati na merong AI na nakakabit for just converting text to lowercase. Nakakatawa yun, pero totoo yun, mga quiz. Bawat run, nagbabayad siya sa AI model para lang gawin yung kayang gawin ng 1 line of code ng libre. Kasi pwede mo nang gawin yung sa code So, pagka nagko-convert ka ng mga, let's say, from upper text to lower text, kaya na yun, code or formula lang. Bakit mali yun? So, ito, compute mo, mga quiz. Try mo yun i-multiply on 1,000 runs every month. So, di ba parang nagkaroon ka ng subscription fee
para lang mag-convert to lower text. Ito yung rule of thumb ko, mga kuys. Only use AI for those na kailangang maintindihan yung input mo or judgment call. Like, ayan, pag-summarize ng messy emails, pag-classify ng intent ng support ticket, pag-draft ng personalized na reply, and pag-extract ng meaning sa unstructured text. Then you can use code if you need a consistent output, no? Like ayan, mga formatting, math equations, filtering, routing, tapos yan, mga dates, tapos mga lookups. And eto pa mga ko is for sure walang sasabi sa'yo nito. For each every AI step na papalitan mo ng code, nababawasan din yung steps kung saan pwedeng mag-hallucinate yung automation mo. Mas konting AI calls, mas mapapamura ka and mas mabilis and mas predictable. Win-win yan for you and your clients, mga kuys. So, next mistake tayo. Yung didiretso mo na lang yung output ng AI sa susunod na step ng workflow mo nang hindi mo man lang chinecheck. Ito yung parang pagka-copy-paste ng code galing sa internet or Stack Overflow, no? Tapos, deploy mo na agad sa production. Yes, minsan gumagana yon pero syempre, minsan palpak din. Here is the truth, mga kuys, sa language models natin. Confident sila kahit mali yung sagot nila. Tipong nag-iimbento lang sila ng phone number, pero wala naman doon sa text source. Then yung ibibigay lang nila is 4 na fields, kahit 5 naman yung hinihingi mo. Tapos yung JSON request mo, sasamahan yon ng here is your JSON. So hindi gagana yung JSON parser mo. Ito ulit mga kuys, real world example. Merong lead enrichment workflow which is mag-extract dapat ng AI ng company info from website. Then one day, nag-down yung website. Kaya error page yung nakuha ng scraper. So sinabi ba ng AI na hindi niya mahanap yung company info? Hindi. Instead, ginawa niya is dinescribe niya yung company based doon sa error message. Tapos, sinave yung useless na data na yon sa CRM. And may mga salesperson na nag-call using those information na imbento lang about doon sa prospect business kuno. So, anong dapat gawin mga kuys? So, maglagay ka ng 3 layers of fallback. So first, make the output structured. Mag-set ka ng JSON na may exact schema. Or gamitin mo yung structured output parser feature ng model provider or automation tool na gamit mo. Next, make sure na ma-validate muna bago i-pass yung data. Dapat ma-check muna if kompleto yung required fields. Then, correct format ba yung mga email? And kung nasa proper character range ba yung mga numbers. Pag hindi na-meet yung validation, i-route mo dun sa error branch para hindi na magtuloy. Next, give AI instructions kung saan siya mag-exit. Ito, dagdag mo sa prompt. If information is missing, return output as null. Don't guess. Yon, something like that. Ilang beses na ako niligtas ng one single prompt na yan, mga kuys. Kumbaga, i-treat mo yung output ng AI na parang galing sa tao na hindi mo kilala. Sige, sabihin natin na useful nga yon, pero kailangan mo nang ma-verify kung tama ba. Next mistake, walang error handling. So, nag-build ka ng automations na inassume mo lahat magiging maayos. Sorry, pero hindi. Kasi minsan nagda-down yung mga API. Like, na-hit mo yung rate limits or nadodoble yung pag-fire ng webhooks. Tapos, may magsasabit ng form na merong emoji dun sa email field. Minsan, mag-outage yung AI provider mo habang nagra-run yung pinaka-importante mong mga workflows. And ito yung reasons kung bakit delikado talaga to sa mga automations. Pag nag-error kasi, madalas walang notifications na nasasend. So, yung mga leads na yon hindi na bigla na follow up. Then, yung mga invoice, mga ganyan. And hindi ka aware na may problema pala. So, share ko na lang rin, no, mga kuys. So, may client ako dati, then nag-error yung lead follow-up automation niya dahil nag-expire yung API credential. Tapos, nag-deactivate ng kusa yung workflow. And nalaman lang nila after 11 days nung may nagtanong na, "Oy, bakit walang kumontak sa mga leads na to?" Imagine that, mga kuys, 11 days na stuck yung mga leads. And syempre, they turned into cold leads kasi hindi na follow up. Try to compute kung magkano yung mga nawawalang leads kumpara sa 30 minutes sa pag-set up ng mga failure alerts. So ano ang dapat mong gawin? I-build mo yan like ikaw yung pinaka-worried na tao sa mundo. First, maglagay ka ng error branches for each critical step. Dapat meron laging branch for step na kung ano yung mangyayari in case na mag-error to. Kahit simpleng log and notify lang, goods na yun. Importante na malaman mo agad na may problema kumpara kanina na wala talaga at all. Next, mag-set up ka ng mga failure notifications. Pili ka na lang kung Slack ba, email, or kahit ano. Basta makikita mo agad if may issues yung workflow mo. Syempre, pag may issues, dapat malaman mo na agad within minutes. Hindi after a week. Next, iset mo yung retry on error with delay sa lahat ng step na gumagamit ng external APIs. Kadalasan naman mga kuys, yung failures temporary lang. If may sinet kang retry after 15 seconds, sabihin natin, goods na yun. Next mistake mga kuys, yung sineset mong prompt sa automation mo parang casual na chat GPT conversation lang. Kung nag-chat ka sa AI, okay lang yung vague na prompts
Kasi pwede mo naman i-clarify or balikan or ulit-ulitin. Pero kung nasa loob na ng automations, tulad nga nung sinabi ko kanina, hindi na yun mababalikan. One shot run lang ang AI pag nasa loob ng automation. Tapos walang nagbabantay dun sa input and walang nakakita. Kaya pagka nilagay mo dun like summarize this email, pangit na prompt yun pang automation. It should be very detailed. Like gaano ba kahaba, anong format, summary para kanino, action items if meron man, then lagay ka rin ng sentiments or deadlines, and ano yung gagawin pag empty yung email or nasa spam or pag iba yung language. Kung wala kang information sa kada tanong na binanggit ko, for sure, tsamba ka lang sa magiging output ng maraming beses. Bakit tsamba? Kasi pwedeng hit or miss yan since kulang yung information na binigay mo. So ito yung structure na gamit ko sa bawat prompt for production. Syempre, dapat merong role. Ito yung kung ano yung papel ng AI dito. So example, you are a support classifier for a software company. Yan. Tapos, dapat may task din. Ito naman yung yung eksaktong gagawin niya. Let's say, classify this ticket with these categories. Then, maglagay ka rin ng format. Ito naman yung eksaktong itsura ng magiging output. Like, return only valid JSON with these fields. Category and confidence. No other text. Yan. Tapos, mag-add ka rin ng rules. Ito naman yung magiging limitations and yung tone. Don't put category that is not on the list. Then, magdagdag ka rin ng edge cases. Ito naman yung magiging safety net or fallback. Like, if empty or ticket cannot read, change the category to 0 with confidence. Eto, additional tip, mga quiz. I-test mo yung mga prompts mo. Kagaya ng pag-test mo ng mga code. Give it weird examples. Like yan, mga email ng galit na customer, one word na message, or yung forwarded na email chain na may 12 replies, mga ganyan. Pag nakasurvive yung mga prompt mo sa pangit na inputs na to, ready na yan for production. Ngayon, treat mo na yung prompt as your code. Like, i-version mo, i-test mo, almost same na sila ng treatment ngayon. Next mistake, mga quiz, hindi mo binabantayan ang gastos mo. Medyo may pagka-sneaky ang AI automation sa totoo lang. Halos wala namang bayad ang each run. Like, sobrang mura lang kaya di mo mararamdaman. Imagine, centimos lang ang bayad per AI call. So, di mo na yun mapapansin, di ba? However, merong 2 reasons kung bakit to problema. Number 1, yung pag-i-scale. Let's say na nagagamit ng maayos yung automation mo. Yes. Tapos, lumaki na ang volume ng runs. So, yung centimos na kaltas, pag dumami yan at nagpatong-patong, for sure, kasama na yan sa bills mo. Pero, syempre, ngayon, good problem pa yan. Itong number 2, for sure, problema talaga. Ito yung tinatawag na runaway loop. Ito yung sinabi ko kanina na let's say may AI step yung workflow mo. Then, ang trigger is when database is updated. Kita nyo kung saan ito papunta? Imagine, mga quiz, bawat update, nagtitrigger ng workflows. And paulit-ulit nag-update yon. So, paulit-ulit rin yung pag-trigger ng workflow. And syempre, habang tulog ka, nag-run yan. Sobrang daming executions. And ang malala, kada run, gumagamit ng mga higher models. Which is syempre, pinakamahal. And merong malaking context window. Then syempre, pagising mo, nasa 4 figures na yung bill mo. Mapapa-aray ko ka na lang talaga dyan. And alam mo yung pinaka-nakaka-bad trip doon? 5 minutes lang iaalat mo para ma-change yung mga setting na to. And para ma-prevent mo sana yung issue na yan. Now, bigyan kita ng tips para maiwasan mo yan. First, mag-set ka ng spending limit sa AI provider mo. Like ngayon na, mag-login ka na dyan. Supported naman yan ng most of the major providers ngayon. Second, mag-set ka lang ng tamang model. Hindi mo kailangan ng pinakamataas or flagship na model, mga quiz, para lang mag-classify ng tickets. Pwede na yung mas maliit or mas mabilis na model for this. Kaya na neto yung most of the automation tasks. Tapos syempre, mura lang. Ako, ang ginagawa ko, isaset ko muna sa pinakamurang model. Then, saka na ako mag-upgrade kapag hindi na okay yung quality. Third tip, mga quiz, bantayan mo yung context size. Yung gastos kasi, mga quiz, is nakadepende sa dami ng text na sinasend mo, no? Or pinaprocess mo. Kung sinaksak mo yung buong web page doon sa prompt, pero 1 paragraph lang naman yung kailangan mo, binabayaran mo yung buong web page for each run. Then, next, ilag mo yung usage per workflow. Para pagka may nakita kang spike doon sa bill, alam mo na agad kung ano sa mga workflow mo yung nagko-consume ng too much bill. Next mistake tayo, mga quiz, yung full autopilot doon sa mga workflows na hindi dapat naka-full autopilot. Don't get me wrong, mga quiz, no? Love na love natin yung automation. Obvious naman, di ba? Yung content ng channel natin is puro AI automation. Pero may mga differences yung pag-automate ng bawat trabaho. Sa pag-automate ng mga decision, lalo na kung may mga risk. Kada workflow, mga quiz, merong 2 main properties. Like, gaano kalala yung epekto if something happened,
and gaano mo kahirap ma-undo or mababalik sa dati yung na-process na. Ito yung mga examples ng mga workflows na low risk and mga madali mabawi. Yan, pag-create ng drafts, ng summaries, tapos mga data entry sa systems mo. I-automate mo yan hanggang sa gusto mo kasi low risk naman yung mga yan. Pero yung mga task na let's say nakalagay yung pangalan mo pagka mag-send sa client, or pag may pera na involve, or merong legalities na involve, or yung kahit anong importante na hindi mo na mababawi pagka na-send na or na-process na. Kailangan dyan maglagay ng human in the loop at least sa simula, mga kois. Eto, scenario. May nakita akong auto-reply na automation na sumasagot ng mga complaints ng client nila gamit yung wrong template. Tapos nakalagay dun sa template, "Thanks for reaching out. We're thrilled to hear from you." Mga ganyan. And syempre, ayun, galit na galit yung client. Imagine mga kuys, yung isang email na yon, ang laki ng damage na ginawa. Tapos ilang linggo bago napansin at naayos. So ito yung mga dapat mong gawin para ma-prevent mo to. First, so AI will do the draft tapos ikaw yung mag-a-approve ng lahat. Or siguro ibang tao na involved dun sa process na yon, hindi ikaw. Pwede ka mag-set ng one-click approval sa Slack or sa email mo or dun sa client rather. At least nakatipid ka pa rin ng 90% ng oras mo. Next, i-automate mo lang yung mga madadaling trabaho and low risk na cases. Ito, pwede na talaga to, walang human in the loop. Pero yung mga may sensitive na infos tulad ng complaints, yan, kailangan talaga merong human in the loop dyan, mga kuys. Next mistake, yung bumuo ka ng automation na kayang gawin lahat. Alam niyo yun, mga kuys, yung workflow na may 60 nodes, may 12 na branches, na nag-i-scrape ng leads, nag-i-enrich, nag-i-score, nagko-compose ng emails, nag-send ng emails, nagbubook ng meetings, nag-update ng CRM, na kulang na lang ipagtimpla ka ng kape, no? Ang ganda niyan, pang screenshot sa totoo lang. Pero bangungot yan, mga kuys. Eto kung bakit. Kapag may nasira dyan, good luck na lang kung saan mo siya hahanapin. You are looking on 60 nodes, mga kuys. 60 nodes. And in case na gusto mong i-improve to, pwedeng may ibang part na masira. And pag kailangan mong i-test, kailangan mag-run ng buong pipeline para lang ma-check yung step sa dulo. Ito, storya, mga kuys. May pinasa sa akin ganito yung client ko dati. Isang workflow lang yung gamit dun sa buong sales pipeline nila. May napansin akong maling data na napoproduce dun sa gitna. And dahil sabog-sabog yung workflow, inabot ako ng isang araw para lang ma-isolate yung step na may problema. Or kung anong step yung may problema. Kung ginawa nila itong modular, baka 10 minutes lang tapos na ako dito eh. So, ano ba yung dapat mong gawin? So, pag gagawa ka ng workflow, mga kuys, i-treat mo siya na parang Lego. Hindi parang sculpture na gulo-gulo. Ganito, kuys. Gumawa ka ng one workflow for getting the leads, then one workflow for enrichment, then one workflow na magdadraft ng email for outreach. So, they are talking with cleaner handoffs via webhooks, database rows, and queues, mga ganyan. So, ito yung benefits ng modular approach. Kada workflow, pwede mong i-test ng isahan lang. Pwede mo ring ayusin ng isa-isa, and i-upgrade isa-isa. And goods na goods yan pag kailangan mong mag-reuse ng mga workflows. In case na kailangan mo ng mga ganong features sa ibang workflows mo, like yung enrichment na workflow mo, pwede mo yun i-connect sa 3 different pipelines. Imbes na nandun lang siya sa isa. And simulan mo to sa pinaka-basic na workflow pero may value. I-automate mo yung step na yon end-to-end. Oo, boring ang tignan. Aminado ako dun. Pero yung mga boring na automations, yun yung gumagana pa rin kahit ilang months na yung mga nakalipas. Kasi hindi agad nasisira yung mga yan. Next mistake, mga kuys. And ito yung sinasabi ko na magiging problema ng automations mo pagkatapos mong i-build na akala mo tapos na. Yung tinitreat mo yung automation mo na parang rice cooker, no? Na sineset mo tapos hinahayaan mo lang. As mentioned, mga kuys, may times na hindi na lang bigla gagana yung mga automations mo. Hindi dahil nagbago yung logic, kundi nagbago yung features ng mga API nila. Like yung API endpoints mo, naglabas ng bagong update. Then, yung model na gamit mo, na-deprecate bigla. Yung website na ini-scrape mo, nag-update rin bigla. Yung website na ini-scrape mo, biglang nagbago yung design. Then, yung client mo, biglang nagbago ng email format. Tapos, merong token na nag-expire tapos hindi mo alam. Wala kang kasalanan sa kahit isa dyan. Pero lahat yon, mga kuys, pwedeng makasira sa automation mo. Ito yung pattern na palagi kong nakikita, no? May magbibuild ng perfect na automation, sabihin natin ganun. Like, after 2 months, working pa rin. Tapos, kinalimutan na nila, tapos masisira. And dahil kinalimutan nila, hindi na nila makapansin yun. Which bring us dun sa mistake number 4, yung silent failures na may encounter mo. So, yung combination na walang monitoring, tapos kinalimutan after build, possible na hindi na gumana yung automations mo, especially kapag natutulog ka. So, eto gawin mo
instead mga kois. I-treat mo yung automations mo na parang garden, hindi parang statwa, no? So, first, gumawa ka ng simple inventory, sabihin natin. Like document or sheet na nakalista doon yung mga active na automations mo. Then, lagay mo rin doon kung ano yung ginagawa ng mga yon, kung ano yung mga tools, saka yung mga dependencies, and saan nakalagay yung mga credentials. For sure, napakalaking tulong neto in case magka-problema. Then, mag-schedule ka ng monthly 15-minute reviews. I-check mo yung run counts, error rates, and yung cost ng bawat workflow. 15 minutes lang yan mga kuys, gawin mo na. Then, mag-subscribe ka doon sa mga change logs or yung mga status pages ng mga critical na dependencies para ma-update ka kaagad in case na merong deprecations or yung mga API versions na i-retire na. Then, pag kami nasirang workflow, don't do band-aid solution or temporary fix, mga kuys. Instead, eto isipin mo, anong step kaya ang need para ma-monitor agad to? Tapos, idagdag mo na yon sa workflows mo. Next mistake, mga kuys, automating before validating. Ito yung strategic mistake na summary ng lahat ng sinabi ko dito. Yung in-automate mo yung hindi dapat i-automate. Ito, for sure, nagawa mo na to. Yung nag-apply ka ng automation sa mga process na maayos na, then, syempre, mas na-amplify pa yung efficiency nun. Pero, nag-apply ka rin ng mga automations dun sa mga bad processes. So, nangyari, na-amplify rin, no? Yung mga bad processes na yon. Ito, real world example ulit mga kuys. May nagpatulong sa akin na i-automate daw yung weekly report. And they consume 3 hours para gawin lang yon ng team nila. So, before ako nag-build, tinanong ko muna sila, sino ba nagbabasa ng report na to? Then, chinek nila. So, ang sagot, wala. So, nirequest pala yun nung dating manager na umalis na dun sa company nila a year ago. So, hindi ko na in-automate yung report, syempre. Instead, binura na lang namin. So, that's 3 hours a week saved sa kanila. And wala akong workflow na ginawa kasi hindi naman kailangan eh. So, ito yung mga kino-consider ko no, bago ko mag-build ng workflow. So, first, syempre, chinecheck ko muna kung may value ba tong task na to. May makapansin ba kung titigil to? Next, frequent bang ginagawa ang task na to para ma-justify siya para kailangan natin i-automate? So, ito yung rule ko mga koys. Kung hindi naman nagko-consume ng more than 1 hour a week yung manual task na yon, or tipong hindi naman nakakaabala, hindi ko na siya inilalagay sa priority. Next, syempre, tatanungin ko kung nagawa na ba nila ito many times. Syempre, para alam na nila yung process. And para hindi ka na rin mahirapang mag-process mapping in case na magpagawa sila sa'yo. Yung mga kilala kong magaling na automation na builder, mga koys, they always say no to most automation ideas. Mas okay pang magtanggal ng task na hindi naman kailangan kesa puro automate ka lang. Mas makatipid kayo pareho sa oras and syempre sila sa pera. Pero syempre kung mapili talaga sila and kung gusto nila talaga ipa-automate, edi gym mo na yan. At least kahit papano, na-explain mo naman sa kanila kung bakit hindi pa kailangan i-automate. Minsan kasi mapili talaga sila. So wala tayong magagawa doon. Gawin na lang natin yung trabaho natin, di ba? So, if you avoid these mistakes, mga kuys, for sure, magiging ahead ka sa 90% of people na nagbi-build ng AI automations ngayon. And that's it for this video. So, kung nagustuhan mo tong video na to, like and subscribe ka naman. And kung gusto mong matuto ng AI automation, go high level, Claude, you can subscribe dyan sa community members namin or paid community. Yan, nandyan yung link sa baba. So, sali kayo dyan sa community namin, Tara AI Community Plus. So, hindi lang modules yung nandyan. Meron tayong daily Zoom and group chat for support. So, and meron tayong mga bi-weekly sessions din. In case na meron kang tanong or kung gusto mo magpatulong, so you can just enter our daily Zoom, no? Para doon tayo mag-troubleshoot and mag-usap-usap regarding sa mga automations natin, projects, or kailangan mo man ng help, or kung may tanong ka man. So, thanks for watching. See you on the next video.